Tayo po ay umupo, mga kapatid, at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Let's bow our heads. Hallelujah. Putihin namin Diyos, aming Ama. Papasalamat po kami sa araw na ito, sapagkat gaya po ng aming inawit. Hallelujah. Ikaw ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung tila baga, Panginoon, napakatigas namin. You can break us, Panginoon. Hindi po kami makakilos. Anumang bagay ito, Panginoon, na dahilan, hindi kami makagawa ng iyong kalooban. You can move us, Panginoon. O mangyari ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa amin. You said it and we believe it, Panginoon. Hallelujah. At yan nawa ang mangyari sa buhay ng bawat isa amin. O ito'y sinalita mo, Panginoon, kailangan namin sampalatayanan. Sabi nga ng mga alagad mo, Panginoon, doon sa John chapter 6, na kung saan, Lord, nagawa mong mangusap, kailangan kainin ang iyong laman, inumin ang iyong dugo. Ngunit, Panginoon, maraming mga alagad doon na hindi lubos na sumasampalataya at hindi ka lubos na nakikilala. Sila ay tumalikod, Panginoon. Sila ay na-break na nakagaya ng isang bagay, O Diyos, na wala nang kabuluhan. Ngunit, Panginoon Diyos, ang nais ng awit na ito, i-break kami nang sa gayon, Panginoon, lumitaw kung ano ang bawat isa amin, Panginoon. At kumilos kami nang naayon sa iyong kalooban. At kagaya ng iyong mga alagad, Panginoon, ang tinanong mo sila, kayo din ba ay magsisialis? O nagawa nilang mangusap, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nalalaman namin na ikaw ang nasa iyo ang salita ng buhay. At ginawa, Panginoon, ang dahilan ng bawat isa amin sa umagang ito. Kaya kami narito, kaya kami nananatili, Panginoon. Dahil nakita namin at nalalaman namin na nasa iyo ang salita ng buhay, Panginoon Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon Diyos, tulungan mo kami. Ilusin mo ang aming mga puso upang sumampalataya sa iyong mga salita. Paniwalaan, panampalatayanan, Panginoon. Marahil mayroong mga lingkod mo ang mangungusap. Pero, O Diyos, kung bukas na ang aming mga espiritual na mga mata at pakinig, Panginoon, makikita namin at mapapakinggan na ikaw ito na nangungusap. Lalong-lalo na, Panginoon, hallelujah, kung ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon Diyos, tago mo lamang kami sa iyong likuran. Kami na mga tatayo sa araw na ito, Panginoon. At ikaw ang makita ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Lord, hallelujah, patuloy ka na magkayak sa aming kalagitnaan. Panginoon, ang munting Bible study na ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa amin. Kailangan namin, Panginoon, maging focus, maging atentibo, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Kaya, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito. Ito po ay sinasamo namin, dinadalangin sa pangalan mo lamang po. Aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Ating palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At kayo'y inanya ako, mga kapatid, sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sa John chapter 15, from verse 1 to 11, ating pong basahin ito, mga kapatid. At kung inyong maalala, ito ay naging team na natin way back 2021 nung tayo magkaroon ng Thanksgiving. Amen? So sabi rito, John chapter 15 verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, and that it may bring forth more fruit. Now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit,
for without me you can do nothing. That's right. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciple. As the Father has loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandment, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Can we say amen to the word of God? At malaya po kayo makakaupo, mga kapatid, sa umagang ito. Amen. At purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa kanyang napakasaganang biyaya sa buhay ng bawat isa atin. Amen. So, salamat sa Panginoon sapagkat yung ulan ay hindi nagtuloy-tuloy na lumakas, mga kapatid. At yan yung panalangin natin kanina na kahit papano, kung hindi man titigil ay humina, mga kapatid, nang sa gayon, anumang kadahilanan na pwedeng gawin ng kaaway para hindi tayo dumalo sa araw na ito, ay hindi po managumpay, mga kapatid. So, gayon pa man, salamat sa Panginoon sapagkat halos majority ay madami sa atin sa umagang ito na nakaparito, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. At bago ako magpasimula, mga kapatid, paalala na din po, kung meron po kayong mga nais na i-adjust aircon, something, pwede nyo pong paabot sa ating mga deacons nang sa gayon, i-adjust po natin ng maayos. Dahilan po para maingatan natin yung ating mga equipments at hindi po yan masira kaagad, mga kapatid. So, yan po kasi ay automatic. So, kaya pala adjust ako ng adjust kasi meron palang mga gumagalaw-galaw. So, paalam lang natin at kailangan din, we can comply naman, mga kapatid, i-adjust natin. Kung malamig, then sabihin nyo po, nang sa gayon i-adjust natin para lahat tayo dito ay maging mainam yung pakiramdam natin. Amen? So, salamat sa Panginoon sapagkat siya yung nagbibigay ng mga bagay na ito na pangangailangan. Kung malakas yung mic, kung medyo malakas para sa inyo, adjust natin, mga kapatid. So, kailangan natin kunin yung authority ng deacon at maging man ng mga operator natin, mga kapatid. So, yan yung nais kong paabot at alam ko marami pang mga announcement. So, salamat na lamang sa Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, ay nais kong balikan ang ating Bible study sa araw na ito. Nais ko po sa inyong ibahagi, kagaya po ng ating binasa, mga kapatid. So, mayroon na muling kinalaman ulit sa halaman sapagkat ito ay tinutukoy ng ating Panginoon. Walang iba, doon sa verse 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. So, kung kayo malimit naman natin itong mabasa at mapakinggan, mga kapatid, at hindi na rin ito bago sa atin, at marahil lahat ng nakapag-aral sa atin ay maiintindihan ko ano yung sinabi ng ating Panginoon. Di ba? Ano ba yung tinutukoy ng Panginoon dito sa bahaging ito ng kanya itong ipangusap? So, lahat daw ng mga sanga na hindi mananatili sa kanya ay hindi magbubunga. At ito'y itatapon sa apoy, mga kapatid, at susunugin. Pero ang nais ko pong patungkulan sa araw na ito, mga kapatid, ay mayroong kinalaman sa grafting. So, grafted. So, ang ating title, mga kapatid, ay, para hindi na tayo magtagal ng maraming introduction, so ang aking title ay Union with Christ and Grafted for Fruitfulness, mga kapatid. So, yan po yung nabasa natin dito sa John chapter 15 from verse 1 to 11 na malinaw naman pong ating naintindihan na kung babalikan natin, sabi rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. So, ang ating Panginoon siya yung itinanim. At ang ating Diyos, ating Ama, siya yung nangangalaga sapagkat siya yung husbandman, siya yung magsasaka. Di ba? And verse 2, lahat
ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, anong gagawin ng Panginoon? Inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. He purged it, mga kapatid. So ano ba yung purge? Ano ba yung inililinis? Dito kasi nililinis ay medyo bumabaw na po, mga kapatid. Pero kung kukunin natin yung English niyan, ay purge, that it may bring forth more fruit. So kung alam nyo yung ubas, o kaya yung vine, mga kapatid, hindi po yan mamumunga kung hindi po yan pinupurge. So ano yung Thayer definition niyan, mga kapatid? To cleanse of filth, impurity, and etc. Yung isang meaning na binigay dito ay to prune trees and vine from useless shoot. Ibig sabihin, ipoprune mo, puputulin mo yung mga sanga na hindi kinakailangan, yung mga hindi matured, sa madaling salita, mga kapatid, kasi ganun po yung nagiging customary kapag ka pinuprune mo yung isang vine o kaya yung isang halaman, para kung gusto mong mamunga ang puno na yan, mga kapatid, kailangan mo yung putulin yung mga hindi matured na parte ng sanga, mga kapatid, nang sa gayon yung bunga ay mag-focus doon sa matured na sanga, nang sa gayon doon lumabas yung mga bunga, mga kapatid, na kung saan ito ay lalago at mahihinog, mga kapatid. So, to prune trees and vine from useless shoots. Ito yung nakakalungkot kasi, mga kapatid. Aminin man natin, o kaya gustuin man natin o hindi, mga kapatid, meron talagang puputulin at meron talagang aalisin. So, tayo umasa sa Panginoon na lahat tayo ay dumating doon sa matured na kalagayan na hindi tayo yung puputulin. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, mga kapatid, ito ay pinapangusap niya doon sa bayan ni Israel. Dahil si Apostol Pablo po, mga kapatid, ay nangusap na mayroong grafting doon sa Romans chapter 11 na babasahin po natin mamaya. So para yung purging po, mga kapatid, inaalis yung mga useless shoots. Diba? Yung mga tumubo lang na sumisip-sip lang ng sustansya ng halaman pero hindi naman talaga magbubunga. Kung alam nyo yung kalamansi, mga kapatid, meron yung runner na tinatawag. I don't know kung makakasunod kayo. Meron niya tinatawag na runner na yan ay napakahabang sanga, na yan ay bigla lang umuusli at hindi naman talaga yan nagbubunga ng maganda. So ito po yung nababahagi ko sapagkat halos araw-araw hindi nawawala sa isipan natin yung halaman, mga kapatid. So dumating lang sa pagkakataon na in-inspire ng Panginoon ng isang kaisipan at habang nagbubulay-bulay ay dito po dinala. At kagalakan ko po sa inyo, mga kapatid, na maibahagi ang bagay na ito. So, para linisin ang isang halaman, ang isang nagbubungang halaman, mga kapatid, kinakailangan na i-prune ang halaman na ito, kaya ang vine na ito. At marami pang mga halaman na pwede nating tingnan na kung hindi mo sila ipuprune, hindi sila magbubunga ng maganda. So, sabi sa verse 3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. So, ano ang maglilinis sa atin, mga kapatid? Ang salita ng ating Panginoon. Ito ay kumukonekta, mga mahal na kapatid, doon sa Hebrews chapter 4, verse 12. Na ang salita ng Diyos ay mabisa at matalim kaysa alinmang tabak. So basahin nga natin, mga kapatid. For the word of God is quick and powerful. Sa Tagalog, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. So kinokonekta ko, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ang siyang naglilinis sa atin. Ang salita ng Diyos ang siyang nagpuprune sa atin. At alam nyo ba, mga kapatid, kung magpuprune ka ng isang halaman, dapat yung pruning shear mo ay malinis. Dapat ito ay walang anumang bakterya. Dahil kung hindi malinis ang pamputol mo, kapag ka pinutol mo yung isang halaman, yung sanga niya, sa halip na ito ay magbubunga ng maganda, may epektuhan ito o kaya may infect ito ng mga bakterya na hindi makakabuti sa halaman.
Di ba? So, tinatype ng salita ng Diyos na walang bahid ng anumang karumihan, ito ay pure, mga kapatid, na kapag ka ito ay tumapyas sa iyo. Di ba? Kapag ka tinapyas ka ng salita ng Diyos, hindi yan sa iyo magdadala ng sakit. Amen. Kaya kung tayo, mga kapatid, tinatapyas ng salita ng Diyos at nagiging masakitin tayo, wala doon sa salita yung problema, mga kapatid. Nasa atin yung problema. Baka kaya tinatapyas siya ng Panginoon, nagiging masakitin ka dahilan mayroong problema sa iyong sanga. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Mayroong mali sa puso natin. Kaya gustong tapyasin niya ng Panginoon. So gumagawa siya ng solusyon. Halimbawa, ito yung sanga. Mga kapatid, halimbawa, ganito kahaba yung sanga. Mayroong infection dito. Kailangan putulin yan. Di ba? At kung hindi pa rin, iiksi yan ng iiksi, mga kapatid. Naintindihan po ba natin? So, iiksi po yan ng iiksi. At nawa, huwag maging ganun yung kalagayan natin, mga kapatid. So, nawa, pinuputol tayo, kaya pinuprun tayo ng Panginoon, hindi para alisin yung masamang bagay sa atin, mga kapatid. Although ganun na yon, pero I mean, mga kapatid, na pinupron tayo ng Panginoon para sa purpose, para tayo ay maging mabungahin. Amen. Para magbunga tayo at para mayroong mga shoot na lumabas pa sa atin, mga kapatid. Amen. Mayroon pang maraming mga sanga na nandoon kapag ka yung sanga ay, yung shoot, yung buds, mga kapatid, ay unti-unting lumalago, mayroon niyang kasamang bunga. Amen. At yan po yung isang magandang bagay na pwede nating makita sa bagay na ito. And verse 4, abide in me and I in you. Sa Tagalog, so sikapin natin sa Tagalog, at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Di ba? So kung titingnan natin, mga kapatid, in spiritual na kalagayan, hindi po talaga tayo magbubunga kung malayo tayo sa ating Panginoon. Maging man sa literal natin, hindi tayo magiging mabungahin kung hindi tayo palaging nandito sa gawain ng Panginoon. Hindi natin palaging kasama ang Panginoon. So alam natin, hindi lang sa gawain kundi sa bawat araw ng ating mga buhay, ay dapat manatili tayo sa ating Panginoon. Amen. So, pwede ba natin pakita yung unang picture, Sister Ann? Pakisuyo lang. So, di na po ako nakagawa ng PowerPoint sapagkat kapag gumagawa po ako ng PowerPoint, mga kapatid, ay halos nagiging broad na lang yung ano natin. So, depende rin, mga kapatid. So, dito, mga kapatid, so isang uri, mga kapatid, ng technique ng pag-graph ay yung bagay na ating nakikita. So alam naman natin to sapagkat lahat naman tayo dito ay nag-aaral. Di ba? Pinag-aralan natin ito, iba't ibang uri. May grafting, may budding at yung ano-ano pang mga bagay. So yan yun, mga kapatid. So meron pa rin po kasi sa baba niyan, halimbawa yung brown, pinaka-brown, mayroon pang mga buds yan. Na kapag ka nag-graph ka ng isang halaman, na kagaya niyan, mga kapatid, para mag-prosper yung sanga na isinugpong mo, kailangan alisin mo yung mga tumutubong shoot dito sa baba. So, pangalawang picture, mga kapatid. Wala pala, Sister Ann. So, yan, mga kapatid. So, alisin na lang natin yung wild olive. So, yan, halimbawa, tingnan natin na yan ay isang so, mayroon po kasing dalawang olive na binanggit ang banal na kasulatan, yung isang olive, na which is yung inaalagaan ng isang magsasaka, at yung isang olive, mga kapatid, ay ito yung ligaw na olibo. So, mayroong tinatawag na grape union, so halos hindi na visible dahil nag-heal na siguro. So, naisugpong na yung sanga, dyan sa olive na yan, so yung rootstock ay yung pinaka-puno niya. So, naintindihan naman natin, mga kapatid. So, yung rootstock na yan ang ating Panginoong Jesucristo. So, paano tayo mamumunga, mga kapatid?
So, kailangan natin na tayo i-grab ng ating Panginoon. So, basahin natin ang Romans chapter 11, verse 17 to 24. Amen. Sabi rito mga kapatid, si Apostol Pablo yung nangusap. Romans chapter 11, verse 17 to 24. So, yun ating title po ay Union with Christ and grafted for fruitfulness. Amen. So ito po kasi ay nabanggit sa banal na kasulatan at nawa ay makatulong din po ito para maging malinaw sa atin ang ilang mga bagay. So verse 17, datapwat kung ang ilang mga sangay na ngabali, inalis mga kapatid, at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Di ba? Yung punong ulibo na yan, which is yan yung pinaka rootstock na ating binanggit, mga kapatid. At yung ligaw na ulibo, tayo yun, mga mahal na kapatid. So, dalawang uri ng ulibo. Kung kayo magse-search, yung isa ay cultivated olive tree. Yan yung terminology. Cultivated, ibig sabihin mayroong nangangalaga. Mayroong nag-iingat. At yung isa ay ligaw, which is wild olive. Naintindihan mga kapatid? Cultivated olive tree and the wild olive tree. So dalawa lang yan. At yung cultivated olive tree, yan yung bayan ni Israel. Yan yung inalagaan ng Diyos. Yan yung mainam yung kalagayan mga kapatid. Yan yung maganda yung karakteristik ng bahay ni Israel. Pero bakit kaya mayroong inalis, mga kapatid? Bakit kaya mayroong binali ang Diyos? Bakit kaya mayroong inalis ang magsasaka? At bakit kinakailangan mayroong ligaw na olibo? Di ba? So pakita nga natin, Berchot, Sister Ann, yung dalawang uri ng olive tree na yung dahon at saka yung may bunga. Para makita natin yung pagkakaiba. Yung dalawa, yung pang-apat siguro. Yung pang-limang picture, mga kapatid. So yan, mga kapatid. So yung isa na maganda yung kalagayan, yung malalaki yung bunga, yung mahaba at malalaki din yung dahon, yan yung cultivated tree, olive tree, mga kapatid. At ganyan kapag mayroong nangangalagang magsasaka, mga kapatid. So yung isa naman na wild olive, so maliliit yung dahon at maliliit yung bunga niyan. At kung magtatanong din kayo mga kapatid, kung meron bang pagkakaiba sa lasa niyan, yes. Mayroong pagkakaiba sa lasa at yung mapipigang langis diyan, olive oil mga kapatid, ay mas madami din yung malaki. Di ba? Ganun lang kasimple na kung gusto nating maging malago at maging mataba sa paningin ng Diyos spiritually, manatili tayo sa Kanya. Magpaalaga tayo sa Kanya. Magpa-cultivate tayo sa Kanya, mga mahal na kapatid. Amen. Kaya kung nakikita natin, bakit kaya payat pa rin yung spiritual kong sanga, spiritual kong buhay, dahil hindi tayo nagpapa-cultivate sa Panginoon. So balikan natin yung ating binabasa, mga kapatid. Sa verse 17, ng Romans chapter 11. At mamaya babasa lang tayo ng isang quote. Datapwat kung ang ilang mga sangay na ngabali at ikaw na isang ulibong ligaw. Salamat pa rin sa Panginoon na kahit ligaw yung ulibo na yan, mga kapatid, ulibo pa rin yan. Amen. Yun nga lang, walang nag-aalaga sa kanya. Malayo siya, mga kapatid. So before the foundation of the world, mga kapatid, sila nasasampalataya sa Panginoon ay tinitipo na kagaya ng isang ulibong ligaw. Amen. Sabi rito, na isang ulibong ligaw at isinanib ka sa kanila. At ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat. So, na-picture ba natin yung image, mga kapatid? Ugat ng katabaan ng punong olibo. Yung natural o kaya yung
cultivated na olive tree. So yan, mga mahal na kapatid. So paano tayo mamumunga? So maraming tanong yung pwedeng mag-arise dito, mga kapatid. So 'di ba, nakita natin yung pagkakaiba ng dalawang olibo. So parehas olibo, pero yung isa maganda yung bunga, malaki yung bunga, yung dahon, yung isa maliit at maliliit yung dahon. So meron tayong pwedeng itanong dito. Kapag ka ba yung wild olive tree o kaya yung olibong ligaw ay isinugpong doon sa cultivated olive tree, magbabago kaya yung karakter niya? So, imagine natin, mga kapatid, wala kasi kung halaman, mga kapatid. Yung isang halaman, di ba? I-green up mo yung olibo, mga kapatid. So, picture nga natin. Pakipunta tayo, Sister Ann, doon sa mga pinakahuling picture. Yung pang-last, Sister Ann. Pang-last na picture. Para makita natin yung ating pinag-uusapan, bahala na kung magulo-gulo na yung aking prepare, mga kapatid. Masundan lang natin yung ating tinatalakay. So, yan yung olive tree, mga mahal na kapatid. Kung inyo makikita, ito po ay yung wild olive tree. Pero yung tanong ko kanina, mga kapatid, magbabago kaya yung karakteristik niya? Na kung isinugpong siya dito, mga kapatid, lalaki kaya yung dahon niya? Lalaki kaya yung bunga niya? Ito yung original, nagkaroon ng shoot dito. Ito malaki, ito yung malaking dahon. Naintindihan? So yung tanong ko kanina, mga kapatid, magbabago kaya yung karakteristik nito? Kapag isinugpong kaya yung wild olive tree, yung bunga niya at yung dahon niya magiging kagaya ng isinugpungan niya? May sumagot, yes. Pero kung isi-search nyo, mga kapatid, wala. Hindi po yan magbabago. Ganyan pa rin yung kalagayan yan. Naintindihan, mga kapatid? Kagaya yan, mga kapatid, ang binanggit ng prophet. Basahin natin ang quote. Merong binanggit ang prophet, napakadami, mga kapatid. Pero isa lang quote na yung kinuha ko, sapagkat parehas lang din yung ibig sabihin. Sabi rito ng prophet, sa pangaral niya na, o kaya yung exposition of the seven church ages, sa Patmos Vision, so walang paragraph eh. So in John chapter 15, Jesus said, I am the vine, and ye are the branches. He is the main vine. So yung picture, siya yung pinaka-main vine, that which comes out of the original root, from the original seed that has the life in it. Now the vine does not bear fruit. It is the branches, mga kapatid. So, it is the branches that do that. Amen. Now watch this. You can take a citrus tree, such as an orange tree. So, alam niyo yung citrus, mga kapatid? Yung mga maasim, yung kaya yung mga, may paliwanag yan. So, citrus tree, such as an orange tree, and graft into it a grapefruit limb, a lemon limb, a tangerine limb, and other kinds of that variety. And all those limbs will grow. Amen. Kung maganda yung pagkakagraft, mga kapatid, dahilan merong hindi successful na grafting. So, nag-graft ako, mga kapatid, 4, 5, 2 lang yung nag-successful. So, kapag hindi maganda yung pag-graft mo, hindi yan magsa-successful. Mabubulok yung sanga. Di ba? Kaya dapat magaling yung husbandman. Magaling yung magsasaka na mag-graft niyan. Amen. At salamat sa Diyos, mga kapatid, sapagkat napakagaling niya mag-graft. I-greenup tayo sa Panginoon at naging successful. Amen. Sabi rito, but those grafted limbs will not bear oranges. No, sir. The lemon limb will bear lemons.
And the grapefruit limb will bear grapefruit, and so on. Yet those limbs will be thriving off the life in the tree. Sa kabila na sumisip-sip yung iba't ibang uri ng sanga, mga kapatid, doon sa orange tree, kahit sinisip-sip nila yung maraming mga sustansya ng orange tree, still, kung ano sila, yun yung ibubunga nila, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, yung bunga natin yung magpapakilala sa atin kung sino tayo. Di ba? Kagaya ng binanggit ni Kuya Ninoy kanina. Kinote niya yung Matthew chapter 7. Halos lahat ay nagpapalayas sila ng mga demonyo, nagpagaling ng maraming sakit, mga kapatid. 'Di ba? Gumawa ng madakilang bagay sa pangalan ng Panginoon, pero hindi sila nakikilala ng Panginoon. 'Di ba? So, sabi pa rito, but if the tree ever puts forth another branch of itself, it will be an orange branch. 'Di ba? So, kung ano talaga yung karakter ng isang sanga na isinugpong sa kanya, yun yung ibubunga niya. So, ngayon, mga mahal na kapatid, titingnan natin. O kaya tapusin muna natin. Sabi rito, why? Because the life in the limb, in the life and the trunk are identical, whereas it wasn't so with the grafted limbs. That's right. So, those grafted branches had their sources in other kinds of life from other trees, from other roots, from other seeds. Oh, they will bear fruit, all right, but they won't bear oranges. They cannot because they are not the original. So kung titingnan natin ang bayan ni Israel, mga kapatid, sapagkat sila yung original olive tree, di ba? At tayo yung wild olive, mga kapatid. Although mayroong same variety o kaya same kind of tree, mga kapatid, pero dahilan yung isa ay wild at yung isa ay cultivated, iba yung lasa ng isa, iba yung karakteristik ng isa. Di ba? Kung titingnan natin yung Israel, tayo mga kapatid bilang mananampalataya ay tinitingnan natin ating sarili na tayo spiritual Israel. Pero yung customary natin, di ba? Yung paglilingkod natin ay hindi kagaya ng paglilingkod ng bayan ni Israel. Amen. Kung titingnan natin sa ating mga sarili, bilang isang mananampalataya, nakikita natin na yung isang kapatid, iba yung bunga niya. Nakita natin yung isang kapatid, iba rin yung karakteristik niya. Hindi tayo pare-pareho, mga kapatid. Amen. Kaya dapat makita din natin na tayo, kung ano tayo, yun yung ibunga natin, mga kapatid, sapagkat yan yung hinahanap ng Panginoon. Hindi hinahanap yung bunga mo na ibubunga ng iba mong kapatid. That's right. Kaya wag kang mag-compare. Amen. Bakit si brother ganito? Bakit si brother hindi naman ganito? Di ba? Kaya tayo nadidisappoint, kaya tayo nadidismaya dahilan kino-compare natin ang isa't isa sa isa't isa, mga kapatid. So, kailangan natin mag-focus lang tayo kung ano tayo na nais ng Diyos na maging tayo, mga kapatid. Kaya sumasakit yung puso natin dahil yung sarili natin, hinahanap natin sa iba. Kung orange ka, sabi ng prophet. Di ba? Yan kasi tayo, normal sa tao. Hanapin yung sarili mo sa iba. Ako nga, nagagawa ko yung ganito, bakit ikaw di mo nagagawa? Kaya sumasakit yung puso mo dahil yung sarili mo, hinahanap mo na sa iba. Pero sabi ng Panginoon, sabi rin Apostol Pablo, isipin mo na mas mabuti yung iba kaysa sa'yo. Nang sa gayon, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Huwag nating itaas yung ating sarili na mas mataas kaysa sa iba. Sapagkat sabi, mga kapatid, sino mang nag-iisip na mas matayog sa dapat niyang isipin, mag-ingat. That's right, mga kapatid. So, pakita natin yung picture para makita natin yung madaming, yung mayroong iba-ibang, yung citrus
plant, yung orange rootstock. So, nandyan mga kapatid. Di ba, yung tanong ko kanina, magbabago ba yung karakteristik ng olive tree? Siguro, kaunti, mga kapatid. Merong pagbabago yan. Pero dito kasi sa halaman, mga kapatid, wala eh. Halimbawa, yung mulberry na tinanim ko, yung naitanim ko native kasi yung inorderan ko, kala ko Illinois variety, pero yung ibinigay niya sa akin, native, na ang liliit ng bunga, iniskam ako mga kapatid. So mayroong purpose, sapagkat meron akong nakita na mahalagang bagay. Na yung native na yon mga kapatid, na hindi talaga magbubunga ng malaki, so meron din mga na-order, mayroong iba't ibang red Himalayan mulberry, Indian mulberry. Yung iba ay mahaba yung bunga. So yun yung kukunin mong sanga para i-grab mo doon sa native, para yung native mo, maging maganda yung i-produce niyang bunga. So yan mga mahal na kapatid, iba't ibang variety yung sinugpong diyan sa sanga na yan, diyan sa pinakapuno na yan, pero kung ano sila, nananatiling ganyan sila mga kapatid. At sa tingin nyo mga mahal na kapatid, magkano kaya yung presyo ng halaman na yan kung ganyan yung kalagayan niya? Di ba? The more na maraming iginagrap na sanga dyan, mga mahal na kapatid, wag muna tayo maging spiritual sa bagay na ito. Gusto ko lang ipakita, dahilan kung kukunin natin yung spiritual, di ba? Ang igagrap talaga ng Panginoon sa kanyang pinakapuno, di ba? Ay kung sino yung kagaya niya, mga mahal na kapatid. So dito, the more na kaganyan yung kalagayan niya, maraming bunga, pero iba-iba yung variety, nagiging mahal po yan, mga mahal na kapatid. Mas lalong nagiging mahal yung kanyang halaga. So basahin natin yung quote doon sa isa pang paragraph para makita din natin. Na ikinumpare ng prophet, that's the way the church is. The vine has been split and limbs has been grafted in. They have grafted in Baptist limbs, Methodist limbs, Presbyterian limbs, and Pentecostal limbs. And those limbs are bearing Baptist, Methodist, Pentecostal, and Presbyterian fruit. Diba? Kung ano sila, yun talaga sila mga kapatid. Before the foundation of the world, yun na talaga sila. Pero tayo mga mahal na kapatid, di ba? Although tinatawag tayong end-time message believer mga kapatid, di ba? Dahilan sa prophet na isinugo sa uling mga araw na ito, wala tayo dyan mga kapatid. Although galing yung iba diyan, galing tayo dyan, galing tayo sa Pentecostal, galing sa Baptist, at kung ano-ano pa mga kapatid, kinuha tayo para maging kagaya at inilarawan tayo bilang wild olive tree. Amen. So, mayroon mang pagkakaiba yung bunga ng Israel sa bunga natin. Di ba? So, magtatanong tayo, bakit kaya kukuha ang Panginoon ng isang payat na sanga, na isang wild olive tree na maliliit yung bunga, maliliit yung dahon. Dahon ay sa fellowship, mga kapatid. Di ba? Yung dahon ay fellowship. Kaunti lang yung pakikipag-fellowship kasi maliit lang yung dahon eh. Pero yung wild olive, maliliit. Pero yung cultivated olive, malalaki yung dahon, malalaki yung bunga. Bakit pa maghahangad yung isang magsasaka na magkakapagod-pagod pa siya, maghihintay pa siya kung kailan magmamature yung kanyang pinag-grap na sanga, kung maliit lang din yung bunga. Di ba? Pwede nating i-down yung sarili natin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, di ba yung nakikita sa atin? Di ba? God is a God of variety, mga kapatid. Maliliit man, mga kapatid, yung bunga natin, iba rin yung lasa natin kaysa sa lasa ng pinaka-original olive tree. At huwag mo maliitin yung sarili mo. Dahilan may purpose ang Panginoon kung bakit kayo sinugpong.
At yan yung dapat hanapin ng bawat isa atin. Di ba? Hanapin natin, Lord, ano kaya yung gusto mo na maging ako? I-focus natin sa Panginoon, Lord, ano yung nais mo na maging ako? Pero tayo kasi minsan, pinupokus natin yung atensyon natin sa iba. Na Lord, ang nais mo sa Kanya ganito. Tayo yung nasusunod eh. Di ba? Parang kinokontrol na natin yung ibang sanga na nakaugpong doon. Di po, mga kapatid. Nais ng Diyos na variety ng mga bunga. Iba-iba man yung karakteristik natin, pero kung yan talaga ikaw, madaldal ka talaga. Hindi mo pagilan yung sarili mo, madaldal ka talaga. So, ano magagawa natin, mga kapatid? I-twist natin yung ating sarili o kaya ibaguhin natin yung sarili. Kung madaldal tayo, sabihin natin yung testimony ng ating Panginoon. It will bring glory to Him. Amen. Kung masipag kang maglinis ng iyong tahanan, gawin mo sa simbahan ng Panginoon. It will bring glory to Him. Kung magaling kang tumugtog, gamitin mo sa ministry para sa Panginoon. Di ba? Amen. So kaya inalis ng Panginoon yung wild branches ng olive tree kasi iba yung nanginginabang doon, mga kapatid. Di ba? Kinakain lang yon ng kung ano-anong hayop na nandun sa labas ng kanyang ubasan, ng kanyang vineyard, mga kapatid. At kinuha niya yung isang sanga para siya rin ay makinabang ng iyong bunga. Amen. Amen, mga kapatid. Nais ng Diyos na siya yung makinabang ng bunga mo. Amen. Huwag yung iba yung makinabang ng bunga mo, mga kapatid. Diba? Yung kasipagan natin, ginagamit natin para sa pagtatrabaho. Pero kanino napupunta yung pinakapangunahing bunga? Hindi pa nga natin naibibigay, mga kapatid. Diba? Yung pinakamasarap, sabi ng Apostol Pablo, magbigay kayo ng naayon sa inyong pinasya, ng inyong mga puso. Diba? Walang sukat. Amen. So nais ng Panginoon na yung bunga mo ay siya rin ay unang makaani. Sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, di ba nararapat na ang magsasaka, yung nagpapagal, ang siyang unang makinabang ng kanyang pinagpagalan? Amen? Di ba? Pero tayo, kakasahod lang kung ano-ano na yung iniisip natin. Gusto kong bumili ng ganito, gusto kong bumili ng ganyan. Pero yung para sa Panginoon, nakalimutan mo na. That's right. Nais ng Panginoon na siya yung unang makinabang ng mga bagay na kanyang pinagpagalan, mga mahal na kapatid. Bilang siya yung pinakatipo ng ating Diyos, pinakatipo ng isang tunay na magsasaka. Amen. So, dugtong natin, denominational seeds from which they produce their fruit. Sa quote, but if the vine ever brings forth another branch of itself, that branch will be exactly like the vine itself. It will be the same kind of a branch that was brought forth at Pentecost. It will speak in tongues, prophesy, and have the power and sign of the resurrected Jesus Christ in it. Why? Because it's thriving on the natural resources of the vine itself. Diba? Malaya yung pinakatotoong branch, mga kapatid, na i-manifest kung sino talaga siya. Diba? Kasi compatible, perfect union, mga man na kapatid, yun nangyari. Amen. Sabi pa rito, when those other branches were grafted in, all they could do was bear their own fruit. They were not born of that vine.
They don't know about that original life and original fruit. They cannot know, for they were not born of it. Di ba? So, they cannot know sapagkat hindi sila sinilang doon. But if they had been born of it, the same life that was in the original stem, Jesus, would have come through them and manifested through them. John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Although yung plants na ating pinag-uusapan, mga kapatid, iba yung bunga. Pero in spiritual na kalagayan, kapag ka nanampalataya ka sa Panginoon, ano sabi ng Panginoon? I say unto you, ano yung kinanta natin? He said it, and we believe it, mga kapatid. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Diba? Yan na yung tinitingnan ng Panginoon. Although sa paningin natin, iba-iba yung meron tayong bunga. Pero parehas yan, mga mahal na kapatid, na nanggaling sa Panginoon. Dahilan yung buhay na galing kay Kristo, siya na yung dumadaloy sa buhay natin. Amen. Yung Espiritu ng Panginoon, which is the life, siya yung kikilos sa buhay mo. Para yung bunga mo na yan, hindi lang yan para sa iyo, mga kapatid. Para yan sa Panginoon. Siya yung unang makikinabang yan, mga mahal na kapatid. Sino yung unang makikinabang? Ang ating Panginoon, ang ating Diyos, na dakilang magsasaka. Amen. So yan din ay tumutugma, mga kapatid. Maglilingkod daw tayo sa Panginoon. Sino yung uunahin natin? Ang Diyos. Amen. So verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than these shall he do. So mga dakilang bagay pa ang kanilang gagawin. Because I go unto my Father. Diba? So in methods of grafting process, mga kapatid, so kapag naputol na ang sanga, halimbawa yung wild olive tree, prepare natin yung isang picture, Sister Ann, yung may kutsilyo. So, sa grafting process, mga kapatid, halimbawa yung wild olive, isusugpong yan doon sa cultivated olive tree, yung natural, yung original olive tree, na ipinapangalagaan, o kaya sa ating Panginoon na lang mismo, mga kapatid. Bago yan isugpong, puputulin mo na yan doon sa wild olive tree. At ang gagawin yan, mga mahal na kapatid, ano yung gagawin? Diba, naputol na yung sanga, ito yung sanga na to. Diba, yan yung sanga, yan yung wild olive na isinugpong. Ano yung nakita nyo, mga kapatid? Wala ng dahon. Ano yung dahon? Fellowship. Kailangang alisin yung fellowship niyan sa dating nature niyan. Di ba? Kailangang alisin yun, mga kapatid. Dahilan sisip-sip yan ng tubig, ng nutrients, at kapag ka hindi yan kaagad na isugpong, mamamatay yung sayon na yan. Sayon po kasi ang tawag dyan eh. Sayon yung tawag dyan, S-C-I-O-N. So, kailangang alisin yung dahon, kailangang i-preserve yan, mga mahal na kapatid. At kailangan i-grab kaagad yan. Kasi kapag ka hindi yan i-grab kaagad, mamamatay yan. At hindi na yan pwedeng mapakinabangan. So, ganyan din tayo bilang mananampalataya. Di ba? Sabi ng prophet, mga kapatid, nang tusukin si Kristo sa tagiliran, ano yung lumabas? Lumabas yung bride, mga kapatid. At yan yung nakita ko dyan, mga kapatid. Nakikita nyo ba? Di ba? Tinusok yan, mga kapatid. Tinusok yung balat niyan. At tagiliran. Yan yung nakikita ko, mga kapatid. At lumabas yung nobya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, lumabas ka agad, ibig sabihin, i-green-up ka agad. Kaya kung tayo bilang mananampalataya o kaya dati hindi mananampalataya, nang maintindihan natin ang Ebanghelyo ni Kristo, sumampalataya ka agad tayo. Kaya kapatid, kung naintindihan mo na mayroong kaligtasan, mayroong kamatayan, naintindihan mo ang bagay na ito, ka na magalinlangan, sumampalataya ka kaagad.
Huwag mo nang patagalin. Bakit? Kung patatagalin mo pa yan, iba pa yung mangyayari. Baka mamatay yan, mga kapatid. Yung desire na yan, mga kapatid, baka mamatay. Kaya sabi nga, mga kapatid, ang malimit nating mapakinggan, kapag ka when the desire cometh, sabi ng Proverbs chapter 13, kapag ka yung desire ay dumating, yan ay puno ng buhay. It is a tree of life. Di ba? Kaya kung nagdi-desire tayo, napakaraming bagay sa Panginoon at ayon sa kanyang kalooban at ipadama niya ang bagay na yan, huwag tayo mag-atubili na gawin ang bagay na yan para sa Panginoon. Amen? So, nandiyan pala, preparing the Zion. Nandoon. So, doon sa grafting na yan, ang nakikita ko ay ang ating Panginoon at ang kanyang nobya, mga mahal na kapatid. So, kapag naputol lang sanga sa original na puno, kailangan alisin agad ang mga dahon nito para hindi ma-dehydrate at kailangan i-graft ka agad. Kailangan balutin yan, mga mahal na kapatid. So, do not expose. Huwag i-expose. Amen. So, balikan natin yung verse 17. Chapter 17, Romans chapter 11, verse 17. Balikan natin. Balikan natin, mga kapatid. So, sabi rito, datapwat kung ang ilang mga sangay na ngabali at ikaw na sangang ulibong ligaw ay sinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. So, mayroong dalawang uri ng ulibo, mga kapatid, yung Israel at yung Hintil. Pero lahat ng ulibong ito, both are slow-growing trees. Naintindihan? Dahan-dahan lang, mga mahal na kapatid, ng paglago natin. Walang madali ang paglago sa spiritual. Walang shortcut. Men, they can live in almost any terrain. Sa lahat ng uri ng lupa, lahat ng anumang kalagayan, pwede siyang mabuhay. They love the sun. Amen. And do not like the cold. Ayaw daw ng olibo sa malamig, mga kapatid. Gusto ng olibo sa mainit. Amen. Kaya, sabi ng Panginoon, kung malamig ka, maging malamig ka. Kung mainit ka, maging mainit ka. So ano yung sunod? Verse 18, mga kapatid. Sabi dito, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Verse 19. Sasabihin mo nga ang mga sanga ay nangabali upang ako'y makasanib. Amen. So mayroong nabali para tayong makasanib, mga kapatid. Verse 20. Mabuti, dahilan sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Yung pananampalataya natin ay galing sa pananampalataya ng ating Panginoon. Verse 21. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang matalagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Next, verse 22. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog. Datapat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Amen. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. So yan yung talinhaga at yan yung pinapahayag ni Pablo. And sabi pa rito, verse 23, hanggang verse 24, at sila naman kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya ay makakasanib. So mayroon nang nakikita si Pablo, mga kapatid, na nakikita niya sa bayan ni Israel. Hindi sila mananatiling malayo sa Panginoon. Sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib ng muli. Amen.
Verse 24, Napagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong ulibo. Naintindihan ba natin mga kapatid? Iba pa rin yung totoong ulibo mga kapatid. At mayroong kapangyarihan ng Diyos na ibalik sila. At yan nga yung mangyayari mga kapatid. Amen. Pakita natin yung huling tatlong picture, Sister Ann, para makita natin. Huling picture at ilang mga talata at tayo magtatapos, mga kapatid. Simulan mo doon sa last third picture. Yan. Nakita nyo, mga kapatid? Basahin ko na lang. Sa Mark 13:28, sabi rito, sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Di ba? Kapag ka nakikita ninyo na yung sanga, original na sanga ay nananariwa, mayroon na ulit. Tayo yon mga kapatid. Tayo yan. Tayo to. Pero sabi ng banal na kasulatan, masdan ninyo kapag ka meron na ulit na sanga at nananariwa, mayroon ng dahon. Masdan ninyo na ang panahon ng tag-araw ay malapit na. Napakalapit na ng pagparito ng ating Panginoon. Next picture. May bunga na. At tingnan ninyo yung bunga. Di ba? At bago ito mamumunga mga kapatid, kailangan mag-rapture muna. Kailangan anihin muna yung sanga bago ito magbunga. Balikan natin ng kaunti yung picture. Di ba? Hindi, balikan, hindi abante. Balik. Balik. Yung walang bunga. Yung walang bunga ang ito. Yung walang bunga. Di ba? So, nag-shoot na yung Israel, mga kapatid. Tumubo na yung sanga ng Israel. Pero mayroong bunga, yung bride ng ating Panginoon. Kailangang anihin muna yan, mag-rapture muna. Bago sila mamunga ulit. Abante natin. Brother Chad, bakit may bunga pa ulit? Nag-rapture na nga eh. Meron pang foolish virgin, mga mahal na kapatid. Naintindihan? Meron pang foolish virgin kasi. Yung bunga nila, anihin pa ng Panginoon. Amen. Ito ba kayo nakuha? Next picture. Di ba? Pagka nahinog na yan, anong gagawin dyan? Aanihin na yan. So, yan yung pinapakita mga mahal na kapatid na binahagi ng talinhaga ang ating Panginoon mismo. Kapag ka inalis kasi yung sanga ng original tree, isinugpong yung bride, pero merong nag-shoot, merong sumibol ulit, at yan yung bayan ni Israel. Amen. Hallelujah. Galatians chapter 2 verse 20, muling mga talata. Sabi rito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Galatians chapter 2 verse 20. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos
na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Grafting pa rin yung nakikita ko, mga kapatid. Di ba? Hindi na ako yung nabubuhay eh. Hindi na yung old nature na buhay yung nananalaytay sa akin eh. Kundi yung buhay na ni Kristo. Bakit? Isinugpong na tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, di ba? Yung laman, hindi mabuborn again kasi. Pero yung buhay na dumadaloy dyan, ay yung pananampalataya na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Colossians chapter 3, lagpasan na natin yon. Sa Revelation chapter 7, verse 9 to 10. So grafting is a beautiful thing, mga mahal na kapatid. Kaya yan tinibo ng ating Panginoon dahil magandang bagay yung grafting. Halos lahat ng halaman, lahat ng puno, pwede kang mag-graft. Yung mangga, kung ano-ano pa. Sa painful process, kasi kailangan putulin, kailangan hiwain, mga kapatid. Time consuming. Hindi ganun kadali yung pag-matured. Kaya tingnan nyo, bumilang ng halos 2,000 years. Di ba? Dito na tayo sa maturity, mga kapatid. Nais na ng Panginoon na mag-ani. So, ugly way to make a bunch of branches. So, napakapangit man na tingnan na nung halaman dahil napakarami ng grafting, napakarami ng mga sanga, mayroon pang, di ba, pagka-green up mo yung isang halaman, pinutol mo, green up mo yung bago. Di ba? Hindi na yan perfecto. Yung kalagayan yan, meron na yung sugat, meron na yung peklat, mga mahal na kapatid. At yun ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Diba? Yung buto nga, kapag ka naputol yung buto mo, kapag ka nag-ugpong ulit yan, mas matibay na yan kaysa dati. Tama ba ako, Ate Jane? Diba? Kapag ka yung buto mo ay naputol, kapag ka yan ay nagdugtong na, mas matibay na yan. Yan yung ginagawa ng mga martial artists. Sinasadya nilang putulin yung buto nila para mas tumibay. So, it's an ugly way to make a bunch of branches, but to make or produce a lot of good fruit. And the result is beautiful. Sa Revelation chapter 7, verse 9 to 10, tayo magtatapos. So, lumabis ako ng ilang minuto. 2. So, 9:25, ibibigay ko sa ating kapatid. Sabi rito, at pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. Narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan, mga wika, at na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Meron ba kayo nakikita? It's a variety of believer, mga mahal na kapatid. God is a God of variety. Sabi sa English, after this I beheld and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds, and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands, and cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which seated upon the throne and unto the Lamb. Diba? So yung parable, mga mahal na kapatid, ng pag-grab, kahit pa paano mayroon tayo nakuha sa araw na ito. Diba? Bakit nga naman pipili ang Diyos ng isang payat na sanga, maliliit yung bunga, maliliit yung dahon para maka-fellowship niya? May purpose ang ating Panginoon, mga kapatid. Nais ng Diyos na kung ano tayo, magbunga tayo sa Kanyang paningin at magkaroon ng variety of fruits para anihin ng Panginoon at magbigay ng kasapatan at kaluguran sa Kanya. Kaya mga kapatid,
Huwag na natin i-compare yung sarili natin sa iba. Kung ano tayo, kung ano yung magagawa nating the best para sa Panginoon, gawin natin. Amen? So, ibunga natin kung ano yung nais ng Panginoon na maging bunga para sa atin. So, yung Ephesians chapter 4, basahin natin verse 11 to 16 sa uling talata. Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Dito natin makikita mga kapatid, pinagkalooban niya ang iba na maging apostol. Yung iba, propeta, yung iba, evangelista, yung iba, pastor at mga guro. It's a variety of minister, mga kapatid. Hindi pare-pareho. Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo, iba-ibang parte, iba-ibang bahagi. Verse 13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya. The union, mga mahal na kapatid, at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Di ba? Habang lumalaki yung katawan ng isang tao, hindi lahat kamay. Iba-ibang parte, mga kapatid. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Verse 14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala na magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao. Sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Verse 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mangagsislaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga tibagay si Kristo. Last verse. Na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti. Mayroong union. Halos grafting pa rin yung nakikita ko mga kapatid. Kasi nagkakalapat. Kailangan lumapat ng tama. Diba? So pwede niyong i-search yan para maintindihan niyo mga kapatid. Tulong na at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasukan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap. Ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. So yun lamang po mga kapatid ang nais kong may bahagi sa inyo. Ano yung title natin? Paki-flash. Union with Christ, grafted for fruitfulness. So yan yung nais ng Diyos sa bawat isa atin. Magkaroon tayo ng union sa Kanya nang sa gayon maging mabungahin ang bawat isa atin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka o Diyos. Salamat po. Pagkat ikaw ang aming dakilang magsasaka. At ang aming Panginoon, ang pinakapuno, Panginoon. Ginanap kami, Panginoon, pang sa gayon, aming mga bunga, Panginoon, ay anihin mo. At hindi iba ang makinabang nito, Panginoon, kundi ikaw mismo. Sapagkat doon sa wild, maraming mga manghihinain doon, Lord. Pero ang nais mo, ikaw ay mabigyan ng kaluguran ng bunga ng bawat isa amin. Kaya Panginoon, sa oras na ito, salamat po sa isang munting kaisipan, munting inspirasyon, munting kapahayagan na yung binigay sa iyong lingkod at na ito ay naibahagi sa aking mga kapatid. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa amin at magtamo pa, Panginoon, ang higit pa na mga kapahayagan at mga kaunawaan na bumula sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa pangalan mo lamang po, aming Panginoong Kristo Jesus. Can you say amen?